Limang araw na lang, eleksyon na ng national and local elections. At sa ating huling 4th State Senatorial Surveys, bago mag-eleksyon, 5 kandidato ang mainit na naglalaban para sa huling 11th and 12th place sa Senado. Hello Philippines, I'm Bush Serrano. Welcome to the 4th State. Tapusin muna natin ang top 10 para mapag-usapan natin ang 4 o 5 na naglalaban sa panghuling pwesto sa laban ng senador. As of April 15 to 25, sa aming 10-day survey across the Philippines, nangunguna pa rin si Bongo with 60%. Tinatayang makakakuha siya ng higit na 40 million votes sa kasalukuyang 69 million registered voters sa Pilipinas. At ito po ang top 10. Number 1, Bongo, 60%. Erwin Tulfo, 51%. Tito Soto, 50.4%. Bong Revilla, 35.2%. Lito Lapid, 34.3%. Ben Tulfo, 32.2%. Pia Cayetano, 31.5%. Ping Lacson, 31.3%. Bato de la Rosa, 30.2%. At Abby Binay, number 10, 30.1%. Yan po ang masasabi nating medyo safe pero maaaring mag-iba-iba sila ng ranking. Sapagkat more than 2% ang naghihiwalay sa number 10, Abby Binay, na nasa 30.1% to 28.5% number 11 ni Manny Pacquiao, or a difference of almost 1.5 million votes. Mabigat po yun. At ang matindi, almost statistically tied ang mga sumusunod na mga pangalan going into the last 5 days before elections. So ito na po sila. Number 11, Manny Pacquiao, 28.5%. Number 12, Willie Revillame, 28.3%. Number 13, Camille Villar, 28.1%. Number 14, Bam Aquino, 28%. At number 15, Amy Marcos, the same, 28%. So, 5 pangalan sa 5 araw na lang ang naglalabanan. Separated by mere percentage points. Plus or minus po yan. Ay statistically tied ang 5 naglalaban. Tingnan natin kung paano sila mananalo. Si Manny Pacquiao, idolo ng bayan sa larangan ng boxing. Ang pinakamalaking binaba next to Amy Marcos. Bumaba po siya. Pareho silang nag-umpisa sa top 10 last year. Si Manny Pacquiao, number 6 or 7, nag-umpisa. At si Amy Marcos naman, nag-umpisa as high as number 4. Pero si Manny Pacquiao, well, maraming silent voters yan. Mga botante na secretly iboboto siya dahil idolo siya. Tingnan ninyo ang lakas niya per region. At makikita sa voting history na malakas pa siya hanggang ngayon. Region 4, Calabarzon, kumukuha siya ng boto dyan. Pati na rin sa Region 7, Central Visayas. Region 9, Zamboanga. Region 10, Mindanao. At Region 12, Socsalgen. Diyan malalakas po si Manny Pacquiao. Kailangan niya umikot ng NCR, gamitin ang kanyang makinarya at mapatunayan sa mga college students, millennials, Gen Zs, na kahit papaano nakapagpasa siya ng 1 o 2 batas. Record niya ang nakataya ngayon. Marami ng natalong sports heroes ang hindi nakatikim ng second term. Alam niyo ba yon? Tulad ni Senators Freddie Webb and Robert Jaworski, mga first-termers lamang po yan. Dumako naman tayo sa number 12, kay Willie Revillame. Kung meron man dark horse at maaaring matalo ng konti or manalo ng malaki, yan ay si Willie Revillame. Siya ang maraming silent voters, mga botanteng iniidolo siya. Qualified man siya o hindi. Ito ang mga botanteng hindi nagsasalita na iboboto siya, pero pagdating sa presinto, ay una siyang isusulat. Malaki ang pag-asa ni Willie sa 5 nagtatalo sa 11th and 12th spot.
Kung inyong susuriin at tatandaan, noong huling eleksyon si Robin Padilla, nasa 11th and 12th place laang. Pero dahil dala ng masa, nagulantang ang lahat sa silent voters na dinala siya sa pagka numero 1. Kung tama analysis natin, baka ganyan mangyari kay Willie Revillame. Malaki ka tatalo o malaki ikapapanalo. Nandito tayo kay Camille Villar. Kung meron mang kandidatong kumpleto sa makinarya at pera, ayun si Camille Villar. Pero marami siyang problema. Of course, hindi sa kanya ngunit mga negosyo ng pamilya Villar na binabatikos ngayon ng taong bayan. Ang malala nito, lumipad pa sa kabila. So, maaaring mawalan siya ng malaking boto mula sa alyansa at maaaring ding mawalan ng boto dito sa nilipatan niya. Ando na tayo, malaki ang may bibigay ng endorso ni VP Sara Duterte. Pero ang partido nila ay solid Duterten. Yun lang ang kanilang dinadala, yung 10 senatorial balls nila. Hindi siya kasama. Kahit si Senator Amy Marcos na inendorso rin ni Vice President, hindi pa papasukin ng Duterte loyalists sa Duterten candidates nila. Yun po ang problema. So lastly, number 14, Bam Aquino. Perhaps the only true oppositionist. At gaya ni Risa Hontiveros, may pinakamalaking pag-asa gaya ni Willie Revillame kung lalabas ang tahimik na pinklawans ngayon. At kung sila ay magsi-single voting para maihango si Bam Aquino. Wala siyang makinarya, walang pera, wala rin totoong line-up. Pero ang pinakamaganda, wala rin siyang kinaharap na issue. Mga college students, millennials, Gen Zs, kung lalabas lang at boboto at merong single voting among Pinklawans, Dilawans, and any opposition at heart, yan ang magpapanalo kay Bam Aquino. Kasi kapag nag-single voting, baka matabunan siya, or pag hindi siya nag-single voting, I'm sorry, baka matabunan siya ng boto ni Willie Revillame at Manny Pacquiao. Statistically, tied sila Senator Amy Marcos na kung last minute pagbibigyan ng kanyang kapatid at secretly endorse ng Pangulong Bongbong Marcos, despite and in spite of, Amy Marcos might just pull a big surprise at makapasok sa Magic 12. So, there you have it. 5 araw na lang at 5 pangalan ang naglalaban. Abangan natin sa Lunes ang final results. I'm Butch Serrano and this is the For the State. Please vote wisely.